Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po. Narito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. Ano po? Ihanda ulit natin yung ating sarili, yung ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero bago ako mag-share, kagaya ng ginagawa natin, tayo po ay mananalangin muna para gabayan at turuan tayo ng ating Diyos. Magsiyo ko tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Muli po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Ama. Maraming salamat dahil una sa lahat, ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman ng isang magandang pagkakataon, Lord, na kailangan ng aming buhay, Lord. Isang pagkakataon na makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, buksan yung aming puso at isipan para lubusan naming maintindihan yung aming maririnig ngayon at mapapag-aralan. Ako din po, Ama, samahan mo ulit ako, turuan, gabayan po para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord. Lord, salamat po dahil naniniwala ako na tagumpay po ang gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan dahil ito po ang iyong sabi sa iyong salita na 2 o 3 na nakakatipon sa iyong pangalan na dito ka sa aming kalagitnaan. Kaya salamat po, salamat po. Hindi kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa inyong kabutihan at pagmamahal. Maraming salamat. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Bago ako mag-share ng aking devotion na naman ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Salamat. Kahapon i-share ko sa inyo ang patungkol sa yung paggalang sa matatanda, yung tunay na pagmamahal sa ating kapwa at yung pagiging tapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Hindi tayo mamimili. At ngayon dito po sa Deuteronomy chapter 1 ang aking i-share sa inyo. Deuteronomy chapter 1 po. Kung meron po kayo dyang Bible, buksan nyo po. Dito po ako dinala ng aking devotion dito patungkol sa ang pagpili sa mga hukom. Dito po sa verse 16 hanggang 18 yung aking i-share sa inyo, pero daanan natin yung verse 9 hanggang pababa na po sa verse 18 pero doon tayo magpo-focus sa verse 16 to 18. So ulitin ko lang, Deuteronomy chapter 1 verse 16 to 18 po yung aking pinaka-devotion at dadaanan natin. Una, yung verse 9, dire-diretso po. Patungkol nga ito sa pagpili sa mga hukom. Ito yung pagkakataon na napakarami na ng Israelita sa pamamahala noon ni Moses, mga kapatid. At dito nga sinabi niya yung pagdami ng mga Israelita, yung pagtupad ng Diyos sa kanilang pangako na sila ay pararamihin ng sindami ng mga bituin, sindami ng mga buhangin sa dagat. At dito nga po una sa verse 9, sinabi po dito, patuloy pa ni Moses, sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaang mag-isa.
Pinarami kayo ni Yahweh ng ating Diyos, at ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawa niya kayo ng 1,000 pang ulit. Ngunit paano ko pa magagampanan ng aking tungkulin sa inyo at maigawad ang angkop na hatol para sa inyong mga usapin? Ito nga po yung pagdami, no? At hindi na kaya ni Moses ito, kasi nga yung mga dinadala silang napakaraming usapin at yung paghatol niya, hindi niya na ito kaya sa dami nila. Kaya patuloy dito sa 13, kaya pinapili ko kayo ng mga taong matalino, maunawain at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. Pinapipili sila, pero sabi rito, yung mga taong matalino, maunawain at may sapat na karanasan sa pamamahala ito. At verse 14, at sumang-ayon naman kayo sa akin, kaya't pumili kayo noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi, mga lalaking may talino at sapat na karanasan. Sila inilagay kong tagapamahala ng bawat angkan. Ang ilan sa kanila ay naging tagapamahala sa, ito na yung sinasabi na sa libu-libo, sandaan o daan-daan, sa 50 at sa 10, no? Bago natin puntahan yung aking devotion sa verse 16 to 18. Ito nga po, no, pinapili nila, pumili kayo. Sangayon ba kayo na pumili kayo ng tagapamahala? Doon nga sa sinabi dito, sa libu-libo, daan-daan, 50 at 10. Ano, pumayag sila, namili sila yung mga taong matatalino, maunawain, ano po, at yung may sapat na karanasan nga doon sa pamamahala sa mga ganung bagay, ano po. So pumili sila, humanap sila ng mga ganung tao at hinarap nga nila yon at sinabihan nga ito ni Moses na itinalaga niya, ibig sabihin, para mamahala nga sa ganung mga usapin. At pag hindi na talaga kaya, saka ito ilalapit kay Moses. At dito nga po sa aking devotion, sa verse 16 to 18, sabi po dito, ipinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila. Pag-aralang mabuti, hindi yung, sige, ganito ang gagawin natin. Hindi ganun. Talagang pag-aaralang mabuti yung mga idudulog sa kanila doon sa mga naka-assign o doon sa pinamahala, no, mga itinalaga ni Moses. At igawad, sabi dito, ulitin natin, pinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila at igawad ang kaukulang hatol ng walang kinikilingan, maging sa katutubong Israelita o sa dayuhan man. Igawad yung kaukulan, yung tama, yung maayos na hatol, mga kapatid. No? Yun ang sabi ni Moses. 17, dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga tao. No, sa mga tao, ibibigay nila ang katarungan sa bawat tao, maging sino man siya. Huwag silang matatakot, sabi pa rito. Pero sabi nga, no, na dapat maging pantay-pantay ang kanilang paghatol sa mga tao. Walang kinikilingan, pantay-pantay. No? Hindi porke halimbawa, may kaya itong isa, o mas kilala mo to, o kamag-anak mo to, pero siyempre iisa sila no? So dapat pantay-pantay, tamang paghatol ang kanilang igagawad. Ano po? Kaya sabi nga dito, sa nabasa ko kanina, na huwag silang matatakot kanino man, sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Kung inaakala nilang mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa akin at ako ang hahatol. Sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Salamat sa salita ng ating Diyos. So yun ang bilin ni Moses. Una, pumili kayo ng magiging leader sa libo-libo, daan-daan, 50, 10, at pumili nga sila.
Pero sinabi nga, kailangan yung matalino, no? Siyempre, yung mahinahon, hindi yung kagad nagagalit, hindi nainis, ano po? At yung may karanasan na rin sa paghatol, sa pamamahala, ano po? At sinabi nga niya, ibinili ni Moses na pag-aralang mabuti. Hindi yung basta sasabak o hindi yung basta sasabihin na ito yung gagawin. Pag-aralan munang mabuti. Dito, sabi pa dito, igawad ang kaukulang hatol nang walang kinikilingan maging sa katutubong Israel o sa dayuhan man. No? Hindi ka mamimili. Dayuhan yan, hayaan mo na yan. Bigay mo na lang yung ganito, sabihin mo na lang yung ganito. Hindi pwede. Pantay-pantay. No? Lahat ng tao, pantay-pantay sa Diyos. Kaya yun ang sabi ni Moses. Sabi pa dito, ibigay nila ang katarungan sa bawat tao, maging sino man siya. Huwag silang matatakot kanino man, sapagkat ang ihahatol nila ay mula sa Diyos. Mula sa Diyos yung paghatol. Hindi yung sa sariling paghatol o hatol nila, yung kanilang igagawad o ibibigay sa mga taong lumalapit tungkol doon sa mga usapin sa kanilang lahi, na ano po, o anumang mga bagay-bagay yung dapat ilapit, ano po, yung galing sa Diyos na paghatol. Ang pinakamaganda kasi dito na tinuturo na yun nga yung pag-aralang mabuti. Hindi basta sabak nga ng sabak, hindi basta pasya ka ng pasya o hatol ka ng hatol, no. Dapat pag-aralang mabuti, pag-usapang mabuti. Pag hindi kaya, sabi nga dito, idudulog ito kay Moses. At sabi sa last part, pag mabigat ang usapin, dalhin nila ito sa akin at ako ang hahatol. Sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Bakit? Ito yung tinuturo sa atin ngayon. Dahil din sa paghahatol natin sa ating kapwa. Bilang tatay o bilang leader sa trabaho, bilang leader din sa simbahan o sa government na siyempre dapat maayos, tama yung paghahatol din. Yung pangunguna niya, yung pagiging leader niya, dapat siya ay unang-unang matalino, maunawain at talagang may experience. Dito sa mga mananampalataya, sinasabi dito, unang-una na, syempre, yung meron tayong takot sa Diyos. Pag ginawa tayong leader, syempre, ano ba yung mauuna? Syempre, yung takot natin sa Diyos. Pag may usapin na ganyan, lalapit tayo sa Diyos, mananalangin, hihingi ng tulong, ng gabay, at kung ano yung gagawin, ilalapit sa Diyos. Di ba po? Alam natin na maraming itinuturo ang Diyos sa atin. Puro mabubuti, puro tama. Ano po? Yan ang tinuturo sa atin. So, ganun tayo hahatol ayon sa Diyos. At dalangin ko rin syempre sa ating government at sa lahat ng tao sa buong mundo, maging pantay-pantay ang tingin. No? Walang kinikilingan. Pantay-pantay yung paghatol, mga kapatid. Walang sinasabi na, ay, kasi mayaman ito, kasi ito mahirap, kasi ito yung matalino, ito hindi nakapag-aral. Dapat pantay-pantay ang lahat. Ito ang itinuturo sa atin ngayon. Sa akin, sa inyo, sa ating lahat, dahil tayo rin mga magulang. Tayo din ay leader ng ating pamilya, di ba? Yung mga tatay, or nanay, di ba? Even mga kuyas, basta nakakatanda, yan din ay leader. Kaya dapat marunong din sila sa mga bagay na usapin sa pamilya, yung mga ilalapit ng mga anak o mga kapatid, no? Yan po, dapat alam po natin yan kung paano tayo hahatol. Una nga, tayo ilalapit sa Diyos, hihingi ng tulong, hihingi ng wisdom, knowledge, and understanding. Palagi yan natin ilalapit sa ating Diyos. At huwag tayo matatakot. Kung hiningi natin sa Diyos yan, nabasa tayo ng Bible. At pag hindi natin kaya, halimbawa sa family,
pwede tayong lumapit sa ating mga spiritual father, sa ating pastor, sa ating bishop. Pwede tayong lumapit dyan. Ano po? Sa kanila tayo lalapit, hihingi ng tulong at sasabihin yung usapin na yan, at sigurado po matuturuan nila tayo ng maayos. Ano po? At naaayon din syempre yan sa Diyos dahil sila'y lingkod ng Diyos. At yan yung tinuturo sa atin ngayon, mga kapatid. Sabi nga dito sa title, ang pagpili sa mga hukom. Ulitin ko lang, tayong mga magulang ay hukom din tayo sa ating tahanan. At dapat maayos, tama, pantay-pantay ang tingin natin sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, even sa trabaho, even sa ating ministry. Wala tayo dapat kinikilingan dahil ang Diyos ay pantay-pantay ang tingin sa atin. Wala siyang kinikilingan. Yan ang ating Diyos. Kaya ito ang tinuturo sa atin. Alam ng Diyos na simula pa noon hanggang ngayon, marami tayong problema, marami tayong suliranin, marami tayong pinagdadaanan. Kailangan natin ng tulong, unang-una ng Diyos at ng mga taong itinalaga para sa atin, para tayo tulungan, para tayo ay bigyan ng maayos at magandang payo na nanggagaling sa ating Diyos. Kaya huwag tayong maihiyang lalapit sa kanila. Siyempre una, magpipray tayo, tulungan tayo ng Diyos. Lord, lalapit po ako kay ganito, tulungan mo po ako. Pangunahan mo po siya, turuan mo po siya sa kanyang sasabihin. Sa paglapit ko sa kanya, nandun lagi yung panalangin. Powerful po ang dasal, alam natin yan. Powerful po ang panalangin. Kaya mananalangin muna tayo sa ating mga pangangailangan, sa ating mga suliranin, at paglapit sa ating mga spiritual leader o dun sa pinagkakatiwalaan nating tao na alam natin na mayroong takot sa Diyos. Ano po? Yan po ang kailangan natin gawin habang tayo ay nabubuhay. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman, napag-aralan sa aking nabasa. Salamat sa ating Diyos. Uli niya tayong pinaalalahanan sa paghatol natin sa ating pamilya man o sa ating kapwa. Ipagpapasalamat natin to sa ating Diyos. At dalangin ko, maalala natin ito araw-araw, oras-oras, at maisabuhay natin ang ating napag-aralan. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Ama sa langit, muli kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Maraming salamat dahil pinaalalahanan mo na naman po kami lahat. Tinuruan mo na naman po kami tungkol sa aming paghatol sa aming pamilya, sa aming kapwa-kapwa. Dalangin ko maisabuhay namin ito. Maging patas ang pagtingin namin, pakikitungo sa lahat ng tao. Wala kami dapat kilingan ito. Ano man ang kalalagayan ng aming kapwa. Dalangin ko na magkaroon kami ng takot sa iyo habang kami nabubuhay. Lord, salamat ulit sa iyong salita. Dalangin ko, maituro din namin ito sa aming pamilya at sa aming kapwa ang humatol ng patas, tama at walang kinikilingan. Dahil ganyan ka po sa amin. Salamat po. Salamat po sa iyong salita, O God. Dalangin ko na maging malinis palagi ang aming puso at isipan. Maging tama yung aming mga gagawin. Kaya Lord, bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge and understanding para malaman namin ang tama at mali, O Diyos. Makapamahala ng maayos at tama. Umatol ng ayon lamang sa iyong mahal, O Lord. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po. Lord, dinadalangin ko rin ang lahat ng taong nakapanood, nakapakinig ng sharing na to, Lord, galing sa iyong salita. Dalangin ko na patuloy silang magbasa pa, mag-aaral ng iyong salita at isabuhay ang iyong salita, Lord. Dalangin ko rin na pagpalain mo po sila, ingatan, gabayan at proteksyonan.
Huwag mo po silang pababayaan, Lord. Dalangin ko, ano man yung kanilang pinagdadaan, pangangailangan, tulungan mo po sila. At pakinggan po yung kanilang mga panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dalangin ko rin ang kalakasan physically, kalakasan ng kanilang pananampalataya sa iyo. Dalangin ko rin na Lord God, saan man sila nandun, ano man ang kanilang gagawin, lagi po nawa silang maging ligtas po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagkaloob mo po lahat ng kanilang pangangailangan, laging maging maayos, masaya, payapa, masagana, ligtas at tagumpay ang kanilang buhay. Bawat buhay ng tao, bawat pamilya sa buong mundo, lalo-lalo na sa Pilipinas po, magkaisa, magtulungan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa pagtugon mo sa aming panalangin. Maraming salamat. Maraming salamat. Napakabuti mo po sa amin, O Diyos. Salamat. Salamat po. Muli, Lord, nagpupuri kami sa iyo. Nagpapasalamat. Salamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat sa Diyos. Tinugon niya ang ating panalangin. Salamat sa Diyos. Hanggang sa muli, mga kapatid, hanggang sa muli kong pag-sharing, dalangin ko na mas marami tayong makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.